Sa China, sa loob ng 2 oras na paglalakad, ay dumating ang batang ito sa kanilang eskwelahan na nagyayelo ang buhok. Makikita sa larawan na naghahalakhaka ng kanyang mga kaklase. Nakakatawa man tignan, ano nga ba ang kwento sa likod ng larawang ito? Today sa videong to ay pagsapan natin ang kwento ng batang si Wang Puman. Nga pala kung bago ka pa lang dito sa channel at gusto mong maging updated sa aming mga video, ay pakiclick po ang subscribe button at ang bell icon. Sa probinsya ng Yunnan sa China, di alintana sa 8 years old na si Wang Puman ang nagyayelong klima sa kanilang lugar. January 2018, ang temperatura ay sapat na upang magyelo ang mga bundok sa kanilang lugar. Pag ganitong buwan kasi ay winter sa China at ang January ang pinakamalamig na buwan sa buong taon. Ang batang si Wang Puman ay papunta noon sa school at araw-araw ay naglalakad ito ng mahigit sa 4 na kilometro makarating lamang ng eskwelahan. Hindi biro nilalakad ng bata dahil tumatawid pa ito ng mga bundok at sapa. Walang choice si Wang Puman dahil sa kanilang lugar, ang transportasyon ay napakahirap. Liblib na lugar kasi ang kinaroroonan ng kanilang tirahan, maging ang kanilang eskwelahan. Sa kabila ng napakahirap na paglalakad, ay baliwala lang ito sa bata dahil porsigido itong makatapos ng pag-aaral. Aniya, gusto raw ni Wang Puman na maging isang pulis upang mahuli ang mga masasamang tao. Solo lamang na naglalakad ang bata araw-araw dahil ang kanyang kapatid na babae ay tumigil na ng pag-aaral. Kasama lamang nilang magkapatid sa bahay ay ang kanilang lola may sakit. Ang kanyang ama naman ay nagtatrabaho sa syudad upang may maipadalang pera sa bata. Bagamat sa syudad nagtatrabaho ang ama ni Wang Puman, ay gipit na gipit pa rin ang kanilang pamilya. Ang ina naman ng bata ay matagal na lumayas ng kanilang bahay dahil hindi nito matiis ang hirap ng pamumuhay nila. Ang inosenteng bata ay araw-araw na tinatanong sa kanyang lola kung bakit sila ay iniwan ng kanyang ina. At noong araw nga na dumating si Wang Puman sa kanilang paaralan ay hagalpak ang tawa ng kanyang mga kaklase. Maging ang kanyang guro ay hindi mapigilan ng pagtawa na makita ang itsura ng kanyang estudyante. Bukod sa buhok, ang kilay at pilikmata nito ay nagyayelo na sa sobrang lamig. Maging ang pisngi ng bata ay namula na rin. Bagamat natatawa ang guro, ay naantig pa rin ang puso nito at pinost sa social media ang larawan ng bata upang malaman ng mundo ang pinagdaraanan ni Wang Puman. Umaasa kasi ang guro na sa pamamagitan ng pag-post ng larawan ni Wang Puman ay may magmagandang loob na tulungan ng bata. Hindi naman inaasahan ng guro na magbabiral ang litratong pinost. Kalakip sa description ng istorya ng larawan at marami nga naantig sa kwento ni Wang Puman. Naawa ang mga ito sa sitwasyon ng bata dahil dito ay maraming nagpaabot ng tulong sa bata at sa kanyang paaralan. Ang kanilang school ay pinarenovate gamit ang donasyon na kuha. Pinalagyan na rin ito ng dormitoryo upang ang mga batang katulad ni Wang Puman ay hindi na kailangan pang maglakad araw-araw sa malamig na kabundukan. Umulan talaga ng donasyon sa pamilya ni Wang Puman. Ang gobyerno ay tumulong sa pamilya ng bata na ipagawa ito ng maayos na tirahan. At ang tirahang ito ay malapit din sa kanilang eskwelahan. Di tulad noon na tagpi-tagpi ang kanilang bahay, ito ay napaltan ng bahay na yari sa semento. Binigyan pa ng trabaho ang kanyang ama upang hindi na ito malayo sa kanyang pamilya. And guess what? Bumalik na kanilang bahay ang nanay ni Wang Puman. Labis daw nitong namiss ang bata. Ang inosenteng si Wang Puman naman ay laking tuwa nang magbalik ang kanyang nanay. Lubos-lubos ang pasasalamat ng bata sa mga nagbigay ng donasyon sa kanilang pamilya. Tatanawin daw niya itong isang malaking utang na loob habang buhay.